So good afternoon everyone. So I am Justin Generito from BSIT 2D and I am from the group number 2. So in this video we will be tackle on how to create database and table. So without further ado, let's begin. So first is open natin yung ating XAMPP. So XAMPP, pag na-open na natin, click natin yung admin. Then log in your account. So dito is we have two ways on how to create database and also table. So first is yung PHP, may PHP admin graphical interface, which is di na required yung ating SQL command line. So mas pinadali para mas madaling gumawa ng database and also mag-insert, delete, update, etc. etc. So without further ado, so para magawa yung ating first ways on how to create database is click lang natin tong new, then click natin tong database, then dito yung database name. So maglagay lang tayo dito ng database name kung ano yung gusto natin, yung desired natin, or kung ano ba yung kailangan natin na database name. So in this tutorial is gawa tayo ng SchoolDB muna, SchoolDB. So, pag natapos natin yan, is click the create lang dito para magawa tayo ng SchoolDB na database. So, for the table naman, is mag-click lang natin ulit yung ating database. Then, table. So, dito, yung table name. So, maglalagay lang tayo dito ng table name. So, for example is student table. So, student table, we have 4 columns. So, it depends on us kung ilan yung columns na kailangan natin or kung ilan gusto mo. Sige. So, number of columns, since in this tutorial is kailangan lang naman ng 4 columns, which is for ID, student ID, name, age, and then we have the address. So, kung papansin natin dito, so yung table name natin dito is student. Is student. And pwede din tayo mag-add dito ng column kung gusto pa natin. So, yung ating student ID, set lang natin siya ng, yung data types niya as int. Because int is, it generates only a number. So, pwede lang tayo mag-input ng number dito. So, student ID, set in as primary key. No need to input number. So, go lang natin dito. And then, auto increment also. So, dito sa name, so name is for letter. So, letter lang yung i-input natin dito is varchar. So, gamit tayo ng data type na varchar. So, dito naman is yung length niya is 100. So, kung ilang letters ba yung pwedeng input natin dito is only 100. So, pagtapos natin dyan is yung age. So, int yung data type niya since number naman yung ilalagay natin dito. So, int yung gagamitin natin na data types. And for the address, let's lagyan lang natin dito ng ating varchar and set natin yung length niya as 150 or 100 na lang, masyadong marami. So yan, pag okay na, click lang natin tong save dito sa baba. So click lang natin yan, and then papansin natin dito is meron na siyang sa SchoolDB, meron na siyang table na student. So dito, makikita natin yung ating table structure. So we have the student ID na naka-primary key. So this is the symbol of primary key na naka-int. So auto-increment din siya. If gusto natin lagyan ng data, is punta lang tayo dito sa insert. But make sure na na-click natin tong table natin dito sa ating SchoolDB. So pag na-click natin yan, so punta tayo dito sa insert. So, yung student ID natin, since as naka-primary key na siya, hindi na natin siya pwedeng lagyan. So, name, narito, Justin. Yung age natin, lagyan natin ng 19. Address, lagyan natin yan. So, this is just an example. This is just an example. And then, one is driven. Guillermo 20 address, since di ko alam, yun na lang natin sa Ordaneta. So after natin ma-input dito yung
values or yung data natin na gusto natin ilagay dun sa ating columns. So makita naman natin dito na yung name columns, age columns, and field address. So pag okay na yan, click natin tong go. And then, makita na natin tong 2 rows inserted in row ID. So dito, click natin tong rows. Then meron na tayong data dito. So for the SQL command line naman, for the next ways on how to create database and also the table, is click natin tong new. So mag-new ulit tayo. And then click natin tong ating SQL. So gamitin lang natin yung syntax na create database and yung ating database name. So kung anong gusto nating database name dito is yun yung ilalagay natin. For example, school DB, so instructing para mas madaling maintindihan. So database name. So dito is database name ilalagay natin. So ito yung syntax kung paano gumawa ng new database using SQL command line. So papalitan lang natin yung ating database name into instructor DB. So pag okay na yung ating database, yung ating new database, and we have the name of our database named instructor DB, click lang natin tong go. So go. Kita natin dito, yung ating instructor DB is created na siya. So and after natin ma-create yan, click natin ulit yung ating SQL. So dito naman is gagawa tayo ng table. Gamitin natin ulit yung ating syntax. So create table. So first column natin is ID. So ID, int, auto increment, and then set natin as primary key. So after that, so name, we're gonna set a varchar, and then set natin yung length na kung ilang letters ba yung pwedeng i-input natin to the name. So let's say 100 na lang, and then so name, age, after that int, wag na natin lagyan, siguro na natin ng length. So 100, and lastly the address. So varchar lang din dito. Set natin yung length into 100 letters. So dito, yung ating table, so yung ating table is may pangalan na instructor information. And yung primary key natin dito is yung ID. Nakaset siya as primary key and auto increment na din. Para makreate na tong ating table, let's click the go dito sa baba niya. And then so meron na siyang table dito. So instructor information. So click natin ulit yan. Para mag-insert naman tayo ng data sa ating table, let's punta ulit tayo sa ating SQL. Click natin yung ating table, SQL, and then dito is makikita natin to. So insert lang tayo dito. So insert into yung ating table and yung ating columns, yung ating name. So since dito is makita natin yung name is para dito sa pangalawa, so lagyan natin ng Sir Merlino. Cortez. Yung age niya is hulaan ko na lang, siguro is nasa 25. And yung address is hindi ko alam, UAP na lang. So copy ulit natin to. Look, excited. Chill bro. So dito, for the first column is we have the ID, name,
yung age and address. So, Sir Merlino, and then palitan lang natin to. Bombay HS23 UEP. Sorry, okay. Then lastly, we have Sir Dandy Mirin Dato. Age is wala ko lang 34 UEP. So after natin yan is click the go. So as you can see, we have 3 rows inserted na nakalagay dito. So let's click lang ating structure information, and then makikita natin dito ang ating table. So naka-arrange na siya with naka-table siya. So yun lang in this video. So tapos na kami, I guess.